Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng July 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details, o na-energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, ilalagay ko dyan sa screen ng video yung aking FB. Pakitext na lang ako sa FB Messenger. I-check nyo maigi kasi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative. Warning yon. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin yung maiwasan para hindi maganap o mangyari. Vice versa, general reading, energy reading tayo para kay Sagittarius. Pa tayo ng angel mo. Ng angel guide. Ba't ayaw? Ayun. Thank you po. Okay. Okay, Sagittarius. Protection from a powerful friend. Pwedeng someone's want to protect you. Tandaan niyo naman palagi, ang friend is not only a friend. Pwede yung kamag-anak, karelasyon, kapatid, anak, magulang, ikaw sa kanya or siya ito sa iyo. And then also, we have the barrel, no? You feeling something is lacking in your life, perhaps love, money, or goal. Pwede may mga worrying situation, kaya maaaring may mga mga alalahanin when it comes to money, trabaho, business, sa sarili, sa mga goals mo sa buhay mo, pwedeng gano'n. Yung kung ano yung mga dapat mong gawin, siguro nandun ka sa point of thinking, no? Medyo ang gulo ang gulo lang, no? Ang dark niyan. Pwedeng nandun sa point na iyon. Or pwede rin nandito yung when it comes to a dog. May mga aso ba kayo? Pwedeng nandito when it comes to dog and the barrel is you are worrying with something na related sa malalapit sa iyo, o kaya naman is yung tao na to is ko-connect ka sa kanya or ko-connect sa iyo. Kumaga may pinagdadaanan siya, no? Pwedeng nandoon sa point na iyon. Also, we have the October. Also, October, baka may kakilala ka na birthday is October. Also, October is a 10 minutes, 10 hours, 10 days, 10 weeks, or 10 months. Kung 10 weeks siya, siguro we have the 4 mga, well, month mismo, no? Na hindi, kasi meron tayo, ba? Kung 10 weeks, we have the 4, 8, 12, mga 2 to 3 months, something, pero ganun din. Diba? Or maybe by October, June, July, August, September, October, o baka ganun din ang suma. O baka sa inyo 10 days, or mga 10 days siguro sa iba, or sa iba is by October. Also, these are changes, no? Changes is coming, or there's something happen, changes when it comes on October, or when in that 10 weeks or 10 months, ganyan. May mga changes na magaganap o mangyayari. Also, we have the elephant. Also, this a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. May mga pinagdadaanan o pagdadaanan ka, noon pa man talaga as in maraming pagsubok na dumating naman talaga sa iyo, and wag mong isipin na yun is nagiging balakid para sa iyo. Ibig sabihin, yun yung challenge sa iyo ni universe para mas more kang maging matatag this time, kasi parang pinapalakas niya yung loob mo, kasi may darating na malaking pagbabago para sa'yo. Doon sa point na yon, okay? Sa iba sa inyo. Someone is behaving stupidly. Pwede may mga tao na hindi ka magiging gusto, mga tao na matigas ang ulo, mga tao na pasaway, mga tao na may mga mag-a-attitude, mga tao na kala mo kung sino, mga ganyan. You need to be very careful na lang din, ano? And finger warning, may mga problema noon pa man, ngayon, at sa mga susunod is may mga darating na problema. Mag-ingat kayo when it comes sa hand or finger nyo. Pwedeng ikaw or someone is connected sa'yo, pwedeng wag naman sana maputol, baka maipit, magdugo, may dumuro sa'yo, may tumapik sa'yo, ibalik mo, o kaya naman is
is baka may sabing ganito, ganyan, 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 baka may mga ganang sitwasyon or maybe this is you o kaya naman kung ano man yan, mamanhid, masugatan, naku mag-ingat talaga kayo 'no, baka mapaso maybe ano, yan kung ano man yan sa iba sa inyo. And have the casket is yes, may mga magtatapos na sa buhay mo. Kumbaga the ending is coming. The cycle is coming and then also this is transformation but still wag naman sanang may mawalang buhay, okay, sa iba sa inyo. Knock on the wood. Okay, and syempre nandun yung point of transformation also. This is a transformation, sa iba naman is may someone is going out into your life. Marami ibig sabihin going out to your life no. Pwedeng ikaw ito, meron kang sitwasyon na matatapos na or meron kang sitwasyon aalisan mo na. Pwede rin mga pag-iwas, paglayo, for a while, or for the better. Pwede rin naman na hoping talaga walang mawalang buhay, okay? But still, mag-pray kayo. Or pwedeng may taong kukonect sa'yo na ganyan yung situation niya, pwedeng nahantong sa point na yun. And you have the grasshopper situation in the balance that require careful handling. Ibig sabihin is kailangan mo magkaroon ng balance at this time. Okay? Iniinuman yan, kinakain sa mga paligid mo, sa mga nakakausap mo, sa pag-manage or sa mga decision mo, sa lahat. As in, you need to be very careful, no? Ang sinasabi rin dito. Sa mga sasabihin mo rin, you need to be very careful. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, mag-ingat ka. No, and balance. Balance lang ng balance. Ganon. Okay. And have the older woman dealing or relationship with with an older woman. Pwedeng ikaw ito. Pwedeng tatay mo. Pwedeng mas maedad sa'yo. Pwedeng, kung sino man, basta may edad, mas may edad to sa'yo. Pwedeng magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng tutututututut. Kung ano man yan. Or pwedeng siya yung sinusuportahan mo, di ba? Or pwedeng siya yung kailangan ng balancing sitwasyon. Kailangan niya ng careful, ng alaga, pwedeng nandun sa point na yon. Pero sana wag naman siya yung mawawala sa buhay mo, di ba? Or pwede rin naman nandun sa point na may sitwasyon sa buhay niya na magtatapos. Halimbawa, magkakaroon ng recovery, magkakaroon, tapos na yung problema niya, or tapos ka na sa obligasyon sa kanya, or any situation o pagtatapos. Or pwedeng siya yung tutulungan mo with comes to a finger na kailangan niya ng helping hand, ng guidance, ng suporta, pwedeng nandun sa point na yun, di ba? O kaya may mga bagay na need to ayusin pagdating sa lalaki na to or kung sino man yan, magkakaroon ka ng connection sa isang older person. Okay, needle, thread, sincere wish will be granted. Sa ngayon is siguro yung iba sa inyo mas more kayo magiging more on sincere or focus when it comes sa mga gagawin yung goal this time. Yan, sa mga hinihiling nyo, no? And it will granted naman daw. Kung parang andito yun, di ba? Karayom siya tapos alam mo kahit nahihirapan ka, kahit nabibigatan ka, kahit nagkakaroon ng difficulties and hardship, pero pilit mo kinakaya, nandun ka sa point na yon. But still, magagrant yung mga wish mo sa nakita ko sa'yo dito. And sa iba naman sa inyo, if you are more on sincere talaga, be more on matured, no? And control and balancing sa sitwasyon kung may mga bagay na kailangan ayusin o tapusin o i-recover gawin o i-let go gawin. Yun. Kaya, you need to think to the future din kasi dito, no, sa nakita ko dito. Kaya, it will be success pagdating doon sa sitwasyon. No? Yun. Mag-ingat pa rin kayo sa needle kasi baka mga manananahi kayo, matusok kayo ng karayom, ng needle, ng mga matutulis na bagay, yan, madugo. No, ingat pa rin. O kaya is may mga connected kayo, naggaganon ba kayo? Ano ba yung tawag? Hindi ko alam kung kayo is mga nagpapaglutatayan ba kayo or may tao na kailangan ng ini-injection or ano yun parang sa diabetes, mga ganon, may mga ganon ba sitwasyon, baka may mga involvement ka dun sa mga bagay na yun. Yan. And also, we have the pan, romance, celebration, and parties. Congratulations! May mga bagay na makakaramdam ka ng kasiyahan, may mga bagay na isi-celebrate, mga ganyan sitwasyon. No? Sa iba sa inyo, siguro is may tao na kasi pwede rin kasi na may mga pupuntahan ka, no, ng mga group of person, o kaya may mga parties, events, ganyan. Sa iba sa inyo is, you will enjoy the fruit of your labor and success. Pwedeng nato sa point na yon. O kaya sa iba dito is, there's a romance situation. Pwedeng may makikilala ka na mas bata sa'yo or mas may edad sa'yo. Pwedeng nato sa point na yon. Yan. Or magkakaroon ka ng connection with someone
na may mga isa-celebrate, di ba? Mga ganun, o kaya is may mga small party or big party man yan. Yan. Nakaganapan or magaganap. Okay, tingnan natin. We have the go outside. May Cordelia ka, no? Okay, when it comes dito sa Cordelia dito, you have been indoor too long, go outside and get some fresh air. Okay. Sa iba sa inyo, maaring you are more on focusing sa bahay, di ba? O kaya more on focusing sa trabaho lang. Siguro you need to enjoy your life then for a while, kahit papaano. Kumbaga, lambas-labas ka, o outside, magpa-araw ka, o kaya i-treat mo yung sarili mo, di ba? For your celebration. O baka naman sa iba sa inyo is makakaroon talaga ng go out situation. Malayo man yan o malapit, di ba? May mga pupuntahan kayo na kasiyahan, o mga pupuntahan kayo na sitwasyon na magiging masaya ka, pwedeng sa iba sa inyo, ganun. Or you need baka kailangan mo na rin ng fresh air, baka kailangan mo rin ng mag-relax-relax, baka sobra ka naman nakakulong naman masyado, di ba? Nakakalimutan mo na yung sarili mo. Kailangan mo ng huminga ng may sariwang hangin ba sa Pinas? Wala, syempre. Syempre, hindi naman natin masasabi, yung mga ano lang, yung wag lang puro sa loob ng bahay. Syempre, ano maamoy mo sa kusina, o ano, alamuong, tapos, kulob, o, syempre, lumabas ka rin pag may time, di ba? Kung may mga puno-puno naman kayo dyan, why not? Okay. And we have the sensitivity. Iba sa inyo, siguro medyo fragile ngayon, magiging more unsensitive kayo, mas more kayong magiging focus into yourself. Sa iba, o kaya naman is sa iba sa inyo is mas magiging more intuitive kayo this time, mas magkakaroon kayo ng enlightenment, or kaya mas magkakaroon ng mga spiritual awakening. Sa iba ano to ano ba yan, mas magiging more unconscious kayo sa sarili nyo, mga ganyan, sa iba. Siguro mas magiging more on balance kayo sa sarili nyo, sa mga iniinom o kinakain, mas magiging very careful kayo, mga nandun sa point na yun. When it comes to a white tara, no? Yan, avoid harsh relationship, environment, situation, and chemical. Siguro more kang ang focus sa sarili mo. Kaya nahandito rin to si go outside, kumbaga wag mo lang ikulong yung sarili mo sa isang bagay o isang sitwasyon mo sa buhay mo na it's not worth it, na hindi naman makaka-success at makakatulong sa'yo. Relationship man yan, paligid man yan, trabaho man yan. Kumbaga, you need mo rin ng me time. Kailangan mo rin ng i-ano yung social life, mga ganyan situation, Kaya mag-ingat pa rin kayo sa iba sa inyo. Yan. And then also, sa iba sa inyo, yun nga is, nandun din yung point na when it comes to inner goddess, awakening kasi to, parang sinabi ko kanina, di ba, when it comes to sensitivity, awakening also to, is nahandun din yung point na may mga bagay o sitwasyon when it comes to go outside, siguro, and the sensitivity, may mga sitwasyon na hindi ko alam, ikaw or someone, siguro medyo naaasiwa ka, gusto mong lumayo, umiwas, mga ganun sitwasyon. May mga pagkaasiwa, may mga ganun sitwasyon ako nakikita sa iba sa inyo. Maybe you have or magkakaroon ka ng mga ganung bagay. Maybe kaya din siguro na mas more ka magpo-focus sa sarili mo o mas gusto mo na sa bahay lang. Yan, mas sasamahan mo yung mga tao na gusto mo lang samahan, mga lahat sa point. No, yun ang nakita ko sa iba. Sa inyo, tingnan natin ang energy mo. Energy ni Sagittarius. May mga pagkaasiwa sitwasyon, maybe, kakaroon ng ganun. Okay, when it comes sa iyong energy, puro kapsa. Okay, pagdating sa iyong energy, is nandito ka daw sa sitwasyon mo na marami kang iisipin, no? Nandun ka sa point ng mga pag-iisip na bagay. May mga bagay na pwede magkakaroon ka ng mga urong sulong, may mga bagay na mga pagmumuni-muni, o kaya is ihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao, tulad ng sinabi ko kanina, o kaya nandun yung mga you want to be alone sometimes, o kaya nandun yung point sa iba may mga bagay na pagsisiyasat, naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, kailangan ba, mga ganun sitwasyon, no?
o kaya is back and forth situation sa iba. Sa iba sa inyo, when it comes to your energy, mas emotional kayo this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, mas magiging, tulad na sabi ko kanina, mas magiging fragile, delicacy, or sensitivity kayo this time sa nakita ko sa iba sa inyo. Mas mangunguna kasi yung puso mo, yung feelings mo, o yung nararamdaman mo this time sa nakikita ko doon. Yun na nakikita ko sa iyo dito. May mga ide-daydream yung iba, papantasizing, or may mga wishful thinking maybe sa iba, na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is, nahandun yung point na parang may mga bagay ka na itatry, ganyan, or maybe you're trying something, or may mga bagay ka na gusto mong i-let go, i-withdraw, or pwede rin mga, sa utalan sabi ko, kasi, di ba dito kanina, mga pag-iwas o paglayo, ikaw or someone is connected sa'yo, or handun yung point na magkakaroon ka ng mga disappointment in life. Pwedeng nandun yung point na, halimbawa, may tao ka na makakausap na madi-disappoint ka, or kaya may tao ka na baliktaran, ano ba sabihin ko, na-disappoint ka or siya ay madi-disappoint sa'yo, di ba? O kaya mga ignoring situation, mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. May mga konting lungkot, siguro sa iba, maybe may mga konting lungkot na pagdadaanan or may isip, maybe sa iba sa inyo. But still, handun yung pagiging patient mo. Handun yung hard work na gagawin mo in some aspect of your life. Andun din yung point na para may mga bagay ka na hinihintay o hihintayin. Kung ano man yan. Yun, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong parating. May mga bagay din kayo na ini-illusion or i-illusionin sa iba. And sa iba dito, this is a decision making. Yan. Ibig sabihin, maraming pag-iisip ng mga bagay na gusto mong desisyonan this time. Mga pag-iingat na situation. Ganyan. Parating. Related ka ba kay Taurus? Parating po kay Sagittarius. Uy. Natawa ako dun, devil agad. Universe. Okay. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Sagittarius, ang nakikita ko sa iyo dito is merong taong mas matanda sa iyo. Hindi ko alam kung papayuhan mo ba siya or siya ito sa iyo or sinusuportahan mo ba siya or hihingi siya ng suporta sa iyo or ikaw yung susuportahan niya, vice versa. Nandun yung nakikita ko. Mas maedad to sa iyo. Yun nakikita ko dito. And then also, parating sa iyo is may lalaki or a family member maybe sa point na yon na mas pwedeng may edad sa iba or kaya isa family member or isang lalaki, pwedeng nandun sa babae man yung lalaki, ibig sa kapamilya, di ba? Sa iba. Parang may tao kasi na pang forever or forever siyang kailangan ng care or support or kailangan niya talaga ng aruga. Kumbaga, siguro may sakit siya, hindi ko alam pero siguro nandun sa point na yun, may tao ko nakikitang ganon. Sa nakikita ko dito, baka kailangan mo rin siyang pukusan. And then also, parating sa iyo is, yung iba sa iyo is may darating na opportunity sa buhay mo. As in, may darating. Ibig sabihin, meron ka daw kahilingan na matutupad. May opportunity na hinihiling mo na ito is makakamit. There's a reward and success. Sa iba naman sa inyo is yung tulad na sabi ko kanina, may pagtatapos. Sa iba is mag-change yung fortune mo. In a good way. As in a good way. Magkakaroon ng change of fortune, the good luck, the good karma. Yan. Kumbaga magto-turn sa'yo ngayon si universe for all your favor,
magiging maganda yung takbo ng ano mo sa iba sa inyo. It's good naman. And then also, basta always have faith kasi yun yung ibinibigay dito ni Baraha na energy. Sa iba naman sa inyo is, ang parating sa iyo is may marireceive ka raw. Either gift, pera, pagmamahal, or tulong. Or maybe ikaw ito, magbibigay ka ng gift, pagmamahal, love, or tulong. Kung kanino man yan. Ano, vice versa tayo. And syempre, meron din ako nakikita na merong may tao kasi na may masamang pakay pagdating sa iyo. Hindi ko lang alam kung masama yung, sa iba dito masama yung pakay niya. Sa iba dito, itong tao na to, there's a habit. Kumbaga, yung tao na yon, if there's a habit, siguro yung tao na yon kasi gagawin niya yung gusto niya. Kumbaga, hindi mo siya mapipigilan. Gagawin niya yung gusto niya. Sa iba sa inyo, hindi iyon. Sa iba sa inyo, yung tao na yon is may masamang pakay pagdating sa iyo. Yun na, I need to be very careful lang din, pagdating dito sa situation mo. And then also, may mga involvement ba kayo when it comes to a justice or law, mga ganyang sitwasyon, Yun na nakikita ko. And sa iba naman sa inyo is, meron akong nakikita na, wait, nagblanko yung utak ko. Okay, nakita ko na. Nagblanko bigla yung utak ko, Lord, may dumadaan. Okay, nandito yung sitwasyon na may mga bagay ka raw na gusto mo ng clarity. May mga bagay ka na gusto mo desisyonan sa iba, or may mga bagay na gusto mo nang itama or i-correct talaga at aksyonan. Na handun sa point na yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. May mga offer na kailangan mo pag-ingatan, ha? Mag-ingat ka. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. Ano po ang dapat iwasan ni Sagittarius? Show me, show me, show me, show me. Dapat pong iwasan ni Sagittarius. Ha? Ano ba yan? Develiano na naman. Develiana. Ano ba yan? Tawa ako dito. Ha? Ano? Sandali, kukuhanin ko nga yan. Nakakarami ka na, ha? May nagpapalipad hangin sa'yo. May tao na nag-aano sa'yo. May naninigarilyo? May nagpapalipad hangin sa'yo, oh. May taong galit. Babae. Pero may lalaki, eh. Either babae to na mas may edad sa'yo, or basta babae. May edad man siya o wala. Or pwedeng itong tao na to na babae na to, they want to commit. Or parang sinasabi niya na, Sagittarius, ganito, ganyan, ganun. Ako baka ginagawan kayo ng mga hocus-pocus, ng mga black magic, palipad hangin, o kaya sabi niya, bumalik ka sa akin, mapaamo kita. May mga ganon, di ba? Baka ikaw to. Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo, or maybe they thinking about dark thought na ma-misfortune ka, nandun sa point na yun, na mauwasaking ka niya sa iba, ganyan. Ay, ganun, universe. Iba sa inyo, kung may mga bad habit kayo, ingat kayo, ha? Ay, anak. Pinupuan mo si mami. Okay. Dapat iwasan. Okay, when it comes sa dapat iwasan, okay, dapat mong iwasan, Sagittarius, iwasan mo yung mga sitwasyon na tamarin ka, mastak ka, mastagnan ka, matrap ka. Okay? Isipin mo na agad yon in advance.
para hindi maganap o mangyari yon. Palagi mo, you need to be very careful, no? And then also, iwasan mo din yung mga sitwasyon na pwede ka makontrol, mamanipulate ka, matukso ka, umiwas ka sa tukso. Marami ibig sabihin ng tukso, di ba? Halimbawa, nakakita ka ng gusto mong bilhin, yan, tukso yan. O natukso ka ng isang tao, ng isang bagay, mga ganyan, basta iwas ka sa tukso. Iwasan mo din na, syempre, yung magkaroon ka ng mga promises when it comes sa sarili mo, sa ibang tao, na hindi mo matutupad. O kaya, kung may mga tao na hindi marunong tumupad when it comes to promises, medyo siguro dumistansya ka lang, no, sa iba sa inyo. But, ikaw na bahala dun eh. Kaya mo nang diskartehan yan, no? Huwag mo na akong tanongin kung anong gusto mong gawin at paano gagawin mo. And then also, mga toxic relationship, toxic situation, toxic na mga tao, toxic na trabaho, iwasan mo yon, no? Or kung malalagay ka sa mga alanganin na sitwasyon, solusyonan mo na bago lumala pa ito, okay? And also, iwasan mo yung ma-disconnect ka when it comes sa sarili mo, when it comes to your intuition, when it comes to your instinct. Kailangan mong makinig sa sarili mo. Kailangan mong makinig sa instinct or sa gut feeling mo, sa intuition mo. Okay? Diyan, kailangan mo. Huwag mo i-ignore yon. And syempre, iwasan mo rin na yung mga tao na may mga hidden motive, hidden agenda pagdating sa'yo. If this is you, ganyan, huwag mong gagawin kasi the karma is real, di ba? At saka, hindi ko alam kung makakalimutin ka ba? Makakalimutin ka ba, Sagittarius? Or there is a person na hindi ko alam kung may sakit ba siya. Another message, hindi ko alam kung may sakit ba siya, makakalimutin ba siya, or pwede rin sometimes nawawala sa sarili niya, may problema ba siya sa isip, sa utak, or pwede may mga dementia. Alam mo yung pagkaano namin mga dementia, basta yun na yun, kayo na lang ang bahala mag-adjust kay ate. Alam mo yung bubita si ate. May ganon, yun. And also, go back to the future tayo. Go back na tayo sa ating reading. Okay, mag-ingat ka rin when it comes sa mga tao na agresibo, sa mga tao na abusado, sa mga tao na dishonest, or kung ikaw ito, syempre wag, 'di ba? Sa mga tao na bitter, controlling, mga ganyan, yung mga tao na hindi sila makatao, mga ganun sitwasyon. Ingat ka na lang doon sa kanila. Wala Ano ba to? Okay. Yung mga dapat mong iwasan, well, is your choice kung paano mo susumahin o paano mo gagawin para maiwasan yan, ha? Basta, I give you a warning. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius in love. Uy, may dumaan. Bango ah. Okay. Kung kayo is single. Okay, kung kayo, meron na. Okay, kung kayo is single, sa mga single dyan is, pwedeng matagal mo na itong kilala. Matagal mo na itong kilala. Makikipag-ayos to sa'yo. Or pwedeng kung nakakausap mo siya at nagkaroon kayo na hindi, halimbawa, kilala mo na siya, pwede magkakaroon kayo ng connection. O kaya kung nakakausap mo na siya dati, tapos nawala lang siya, pwedeng magugulat, masashock ka, bigla lang to kukonek sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is, merong kang makikilala na tao kung bago ito pero iba dito kilala nyo na kasi ito eh. Alam, dito sa akin sa energy ko pero ipapasok ko yung hindi nyo pa kilala. Kung hindi nyo pa ito kilala, itong tao na ito is nandun siya sa situation na pag nag-connect ito sa'yo or
nagkaroon ka ng mga pag-uusap, magugulat ka sa mga sasabihin niya. Yun na nakikita ko dito. Pwede you love it, or pwedeng masyashock ka sa sasabihin niya, ganun. Or pwedeng magbabago yung paningin mo sa kanya. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na yes, nagkaroon na ng paghihiwalay kasi handun din yung point na handun yung betrayal or pagsisinungaling or naging masyadong malihim, ano, nandun sa point na yon. And then also, handun yung break off. Ang nakita ko rin dito is may pag-iwan sa ere or bigla na lang umalis, lumayo, o nagkaroon ng mga something happen na pagbabago talaga. Yun nakita ko. Pero they still reminiscing at namimiss ka o naaalala ka niya. Gusto niya makipag-ayos sa'yo. They want apology. And one time, magkakaroon kayo ng connection nito sa iba sa inyo. Or sa iba naman sa inyo is may nangyaring pagbabago pagdating sa kanya. But still, they manifesting. Medyo matigas itong tao na to, no? Parang may mga paninindigan siyang ginagawa o gagawin sa buhay niya. Yun nakita ko. Pero ang nakita ko sa kanya, may problema siya sa pera or trabaho man ito sa nakita ko dito. Yun. Or pwede rin may mga pag-uusapan. Kung sa iba to, siguro, kung sa mga relatives ito mo o ng karelasyon mo, ito yung mga tao na hindi ka talaga gusto. No, na doon sa point na yun. Yun yung mga nagkahiwalay. At ikaw connect ba sa akin? Yes, they want to connect you. Yun ang nakikita ko dito. Pero medyo may pagkamatigas siya sa nakikita ko dito. Or maybe this is you. Yun. And then also, kung kayo is may third party relationship, yes, oo. Kasi andun na yung conflict eh. 'Di ba? Andun na yung conflict. Andun na rin, nararamdaman mo naman din yung pagpapabayaan ng situation. 'Di ba? Yung parang bahala ng situation, 'di ba? Kung mag-aayos, hindi, yung mga ganun. Pero it's your choice. Siguro nagulat ka na lang din na mayroon na palang iba o ikaw to, 'di ba? But still, nandun yung manifestation mo na gusto mo pa rin na siguro na maging maayos na doon sa point na yun. Pero ang sabi kasi dito is i-shaking up ka doon ng universe to focus to yourself. Ganyan. Ibig sabihin, either magkakahiwalay talaga kayo sa iba or kasi gigisingin ka ni universe eh. Kasi sabi dito, yung mga bagay daw na kailangan mong fokusan, yung sarili mo. Yung mga bagay na kailangan mong umpisahan sa sarili mo. Baguhin sa sarili mo. Kaya i-shake it up ka niya. Well, it's your choice kung ihiwalay ka ba or hindi. If you want to stay, di aimlessly rumble ka dyan. Diba? Yung ganun lang yun. Kung wala naman kayong third party relationship, dito sa relasyon na to may balakid. Hindi ko alam ano. Pero maybe a family, no? Or nahandun yung point na may mga hardship na pinagdadaanan o pagdadaanan ang relationship. Pwedeng sa mga uh, family niya o family mo, mga ayaw sa'yo or ayaw, mga ganun sa iba. Yung may mga bagay sa magkakarelasyon kasi, but still, nahandun yun, you're doing your responsibility pagdating sa relationship, kahit na sometimes ang hirap, pero ginagawa mo pa rin. Ando naman din yung situation na may mga bagay kayo na isinasaayos or gusto nyo isaayos pagdating sa connection. You try to make it balance kasi mahaba rin naman din yung pasensya ng isa sa nakikita ko dito. Pero may mga lalabas o darating na mga revelation. Kumbaga, expect the unexpected situation. Sa part mo or sa part niya or in this connection, may mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla kayo na situation na maaring makapagpapabago ng connection na ito yon or makapagpapatatag either sa iba or makapagpapabigay ng determination or focusing or makapagbigay ng pag-organize ng mga bagay, mga ganon. May mga ganong sitwasyon na magaganap in this connection. Yun, ipasok kuhanin mo lang yung isa doon. Yun ang nakikita ko. Tsaka may ibibigay. Hindi ko alam kung may ibibigay ka ba sa kanya o may ibibigay sa sayo. Parang something receiving ba ang nakikita ko dito. Yun. Mag-another situation ako. Meron ako nakikita na mga unexpected change sa iba. May pwedeng sa iba dito isa separation talaga, mga conflict, financial dispute, mga burden, may mga hindi pagkakasundo
no, sa loob ng tahanan or sa trabaho man yan, mga matitikas ang ulo, ignoring, yan. Nandun din yung point na may tao na, I don't know if this is you or someone na parang naghihigpit siya o may mga paghihigpit o nagkakaroon ng mga limitasyon o sa iba is basta may mga ganon situation ako nakikita. Yun, may mga nagkakaroon ng mga restriction situation kumbaga. No? Ikaw sa sarili mo, sa family mo, sa connection or someone who's connected in this connection or kung saan man yan. May mga, o baka naman kinakailangan din, no? Yun. Tingnan natin ang trabaho and money. Sagittarius, trabaho and money. Trabaho and money. Okay, when it comes sa trabaho and money, sa trabaho mo, it's good naman kasi nandun naman yung sitwasyon na mas okay naman kayo, good cooperation, support to each other. May mga tao naman na willing naman silang magbigay ng creativity pagdating sa'yo, mga ganun. They sharing each other na hando sa point na yun, no? Sa nakikita ko dito. May mga tao naman din na mararamdaman mo talaga yung pagmamahal at pag-aaruga pagdating sa trabaho. Ganun. Ang nakikita ko sa'yo dito, mga closest friend, ganyan, mga closest collegios or co-workers man yan. Yan na nakikita ko. Good naman, masaya yung when it comes sa trabaho ng iba. Sa nakita ko, you try to make it balance din kasi. Yan, nagiging good naman yung sa mo rin, sa trabaho ng iba or sa kaperahan, there's coming changes. We need that 2 to 3 to 4 days, weeks, or months. Maybe sa iba, may mga new opportunities, new ideas, also sa iba sa inyo, this a renewal or may mga abundance sa iba is development ito, sa iba naman is kasisiya mo talaga. Sa iba dito, this is your creativity. Kumbaga, may mga darating na opportunity talaga or creativity ka na gagawin na magsasucess talaga siya, na lalago siya, na magiging maganda yung kalalabasan niya sa nakikita ko. Gumaganahan doon din yung success and victory na magaganap sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga isi-celebrate ka, di ba? Na situation. Halimbawa, maliit man o malaki yan, may mga celebration happen, may mga gathering, mga chill-chill situation, baka may going out na magaganap, na maaring yun yung pagkakagastusan mo talaga, di ba? Hindi naman siya malaki, actually, balance siya. Nasa nakita ko dito, baka konting-konti lang yan, baka may mga magsishare ka ng pera, magsishare ka ng happiness, you're giving your love and support with someone, pwedeng nando sa point na yun. Sa iba naman, magkakaroon kayo ng mga collaboration, ganyan. Yun ang nakikita ko sa inyo. Sa trabaho mo yan or sa mga related siya sa kaperahan. Siguro with comes to collaboration, siguro 2 to 3 something happen or to 4 maybe sa iba or more than na mas magiging maganda yung takbo ng iyong kaperahan this time at saka yung iyong trabaho. Yan, may mga parating na ganun sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago na talaga. Iba dito, it's more on revert. Yung iba sa inyo. Merong mga situation na mga gathering, pregnancy, married, o kaya may mga pag-uusapan, baka may mga mansary, anniversary, o baka may mga buntis, mabubuntis, mga anak, o mga pupuntahan kayong related doon, o may taong kukonek sa inyo related doon, pwedeng na doon sa point na yon. Yun, there's a fullness, kumbaga, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga harmony, kumbaga. Mas mararamdaman mo ngayon yung harmony ng sitwasyon mo sa buhay, sa trabaho man yan o sa kaperahan. O yung ganda ng mo, it's more on balance kasi ito sa nakikita ko dito. Magkakaroon din ng mga pagkakasunduan o pag-uusap na magkoconnect ang opportunity at pera sa nakita ko dito. At magiging maganda? Yes, magiging maganda. Kasi these are new opportunities para sa iba. May mga accomplishment din kasi ako nakikita sa iyo, achievement, fulfillment. Yun. Tapos, nandun din yung point of your manifestation is marireceive mo daw
Yon, and also yung mga desire mo is anything you desire and manifesting is you will receive it, sabi dito. Congrats. Kaya kung ano yung mga bagay in the past situation, huwag masyado mag-overthink kasi yun yung ma-attract mo. But still, congratulations pa rin ako nakikita sa iyo. Magkakaroon na ng mga ganon na parating sa iyo. May mga accomplishment kasi ako nakikita sa iba dito di sa wholeness, no? Yan, or iba dito is makakaroon ka na more on harmony and peace this time, mga confusion, maybe you're thinking about traveling, or maybe may mga pag-uusapan related to traveling, or maybe you have a traveling soon, malayo man yan o malapit, mga ganong sitwasyon. Arigato namaste, God bless.